So, magandang araw, gagawa na naman ako ng video. So, kukwentuhan ko lang kayo about dun sa katrabaho ko na healthcare assistant. So, ngayon nakausap ko siya kagabi na tingin ko wala akong tsansa dun. Kasi mayroon pala siyang BF. Pinakita niya yung picture. Pero ine-entertain niya ako. Kaya sabi ko sa inyo guys, kahit na ine-entertain kayo ng babae, kinakausap, kung okay itsura nyo is lang yon, formality o respect lang kung sa trabaho. Pero nagtatanong naman siya about sa akin, saan ako nakatira, ganyan, kung ako lang mag-isa dito. Siguro kasi 'di ba yung hypergabi ng babae 24/7 yan. Kala niya nga below 30 pa lang ako eh. Sabi ko hindi, 30 plus na ako, sabi ko ganun. Sabi niya kala niya mga late 20s ganun yung sabi niya sa akin. So nakita ko to napansin ko talaga to, pinapili ko siya. Ano ba mga trip mo sa mga lalaki? Yung mga kasi una, bago ko siya kausapin, sinabi ko sa kanya na, ikaw lang mag-isa dito. Kasama niya yung parents niya eh, tsaka yung mga kapatid niya. Tapos sabi niya, di nagde-dating app ka? Tapos sabi niya, hindi ako Tapos bigla niyang pinasok na meron pala siyang BF. Tapos pinakita niya yung BF niya. Kasi tinanong ko siya eh, ano ba gusto mo? Yung mga square yung face o mahaba yung mukha? Ano yung trip mo? Ganyan. So, yun, nalaman ko kasi na may BF siya. So, nag-move on na ako parang nawala na rin ako ng gana. Tapos, pinakita niya yung mukha ng BF niya. Medyo kahawig niya. Kaya itong tsuri na sinasabi ko sa inyo, isa lang narinig ko dito na ganito eh. Yung genetic makeup frequency sinasabi. So, kung may in common ka dun sa tao na yun, the more na ma-attract ka. Kasi parang yun eh, kasi pag commonality, kagaya ng mga shallow people, yung mga lame na people, normie, di ba sa society natin, in common sila marami. Pareho sila mag-isip na mahalaga lang sa kanila yung kain, entertainment, tsaka kung ano-ano. Past that, wala na. So, marami silang in common. Kagaya ng nationality. Di ba yung nationality? Kung Pinoy ka, makita ka ng kapwang Pinoy, kakausapin mo, tsaka mas mabilis kayo magja-jive. Ganon din yung sa dating and mating, common. Yung sa tribe mo. Kaya sinasabi nila social circle. Pero hindi ako sa social circle, mas ako sa incommonality. Kuwari, normie kayo lahat, tapos ikaw nag-iisang chad, malamang ma-outcast ka. Kung normie silang lahat, ikaw sub 5. Kaya, yung mga pogi, tsaka yung mga pangit, nagkaka-relate sila. Kasi, sila yung extreme. Sila yung nasa extreme, yung mga pogi. Tapos, yung nasa bottom, yung mga pangit. So, kaya yung mostly ng mga black pillar ay either pogi sila or pangit. Hindi sila yung parang in between. Kasi sa in between pinapaniwalaan yung status, ganyan, makakalusot ka sa ganyan. Yun yung nagugustuhan ng babae. Tsaka yung popularity. May factor lang yun. Pero, ang tawag sa black pill nun is, ginagamit ka lang, beta box cocks ka. Hindi siya genuine desire. Hindi nagnanasa. So, yun yung napansin ko. Pinakita niya yung, boyfriend niya. Yung itsura. Medyo kahawig niya rin. Yung boyfriend niya. Tapos sabi niya, na-attract daw siya sa chinito, yung mga singkit daw mata. So sabi ko, wala, hindi na ako trip neto. So sinabi na niya yung type niya. So type niya yung mga singkit. So move on na pagka ganun. Pero sayang din yun, 20 pa lang yun eh. So parang 17 yung age gap. So, yun yung napansin ko sa kanya. Pero kinakausap niya ako, tsaka tumitingin siya friendly. Kasi yung hypergamy, 24/7 yan. Nag-iisip na sila yung sa present situation nila. Lagi nilang iniisip present eh. Yung mga babae present yan. Kasi yung feelings nila at the present moment. Kaya nga sila irrational sinasabi natin. Pero,
yung mga sinasabi, nagiging logical sila pagka gusto talaga nila yung lalaki. Nagiging logical sila. 'Di ba yung mga yung mga lalaki nagiging illogical pag gusto nila yung babae kasi nga hindi na nila alam yung ano nila. Oo, sure na yung babae nagiging illogical sila dahil sa mas above yung lalaki sa itsura, pero nagiging logical sila pagka nasa relasyon na. Kaya nga 70% ng babae nagsettle sa normie kasi logic yung pinairal nila doon, hindi feelings. Ang feelings ay para lang sa chad and genuine desire. So, kung isipin mo, kahit ano pa doon sa dalawa na yon, either alpha fox ka or beta box, parang talo ka pa rin talaga. Kasi, isipin mo, yung feelings niya nag-base dun sa lalaki. Although mas matagal yun kaysa dun sa na-provide yung silbidor. Kasi yung silbidor, once na mag-stop ka ng serbisyo, tsaka yung hindi ka na nagpo-provide or nagkasakit ka or nawalan ka ng pera, matik na mawawalan na ng gana yung babae tsaka attraction. Hindi kagaya ng itsura. Hanggat napapanatili mo yung itsura mo, mas matagal mag-fade yung genuine desire nila. Nagfe-fade pa rin yun kasi nga tumatanda ka di ba? Pero, mas matagal yun, lalo na pagka inaalagaan mo yung sarili mo. Tsaka, napapanatili mo yung itsura mo kahit na matanda ka. Kagaya nila Big Soto, 60 na, di ba? Okay pa na may itsura nila. Tapos, although medyo nagkaroon sila ng belly, dad bod, pero yung itsura nila, face kasi mahalaga face. So yun yung napansin ko sa hypergamy na so hindi talaga makikipagrelasyon yung babae kung wala siya mapapala. Tsaka yung hypergamy na yan, 24/7 yan. Kasi sinasabi ko nga, kaya niya ako in-entertain kasi syempre magpo-prospect pa siya ng iba na pero nape-predict ko na yung future niya dito dahil nasa western kami. Wala rin siya gaanong choice kasi tapos ayaw niya rin pala ng mga puting lahi. Hindi raw siya na-attract sa mga puti, which is tama nga yung sinasabi ko. Hindi totoo yung porket Pilipino ka, ma-attract ka sa puti. Ma-attract ka lang sa puti kung okay yung yung orbital region mo tsaka jawline mo. Doon lang sila ma-attract sa puti. Kaya sinasabi natin ang looks ay universal is kesyo kahit anong kulay pa ng balat mo or nationality mo o race mo, iisa lang itsura ng chad. Sinasabi ko sa inyo, gusto mong i-post ko dito lahat ng mga chad na mga Asian, iisa lang yung bone structure nila sa mukha tsaka yung orbital region nila. Yan yung napatunayan ko kaya nga sinasabi sa black pill yung mga chad ay merong sariling race. Kasi nga iisa lang talaga. Yung ilong nagbabago. Sa puti, matutulis, di ba? Sa asyano, sakto lang. Sa mga itim, flat. Pero, ganun pa rin yung bone structure nila. Forward growth na face. Yung orbital na parang hunter eyes or almond eyes. Tapos yung jawline na talagang sculpt talaga. Chiseled. Ibig sabihin na chiseled, makanto. So yun yung yun yung basihan talaga ng babae. Tsaka incommonality. Kaya hindi ako naniniwala. Kasi, nabibrainwash tayo na na gusto talaga ng mga Pilipino puti. Hindi ako naniniwala dyan. Ginagamit lang yung puti for green card. Tsaka, for security reason. Pero yung genuine desire, hindi talaga. Mas gusto talaga nila hanggat maaari. Pilipino rin. Siya na nga rin nagsabi, 20 pa lang yun nung nakausap ko kagabi. So kahit ganito, kahit na walang interest yung inaalam ko pa rin yung mga gusto nila, yung mga ganyan. Ganun ako makipag-usap sa kanila Kasi nga, yung sinasabi ko na usap-usap na yan, natatanggap ko yung treatment na yan since college pa lang ako. Kasi nung high school ako, exclusive boys ako So nung college ako,
nakukuha ko na yung mga ganyan, yung pati yung mga niyayakap, ganyan kinakausap. So, alam ko na yan. So, namimili talaga sila base sa commonality ng facial na shape, face shape, tapos mata, ilong, labi. So, yun yung napansin ko sa mga babae. Pag namili sila, medyo hawig nila. Tsaka kung titingnan mo yung mga couple sa kalye, hindi nalalayo yung itsura nila. Sure, nag-iiba ng kutis, ganyan, ng frame, pero yung mukha talaga, parang binagbiak na bunga eh. Parang, o may halong effect. Hindi, magkahawig talaga. Ganun talaga sila mamili eh. Which is normie naman talaga. Pero kung hanggat maaari na na makadali sila ng mga pogi talaga, yung above pa sa kanila, mas pipiliin nila yon for short term siguro, hindi pang long term. Kasi yung mga pogi, yan eh, yung gusto lang nila yung pataasan ng nadadali. Tsaka puro short term, hindi sila nakakatagal. Para mga babae rin, di ba? Yung mga babae, tumataas yung body count. Tapos, nawawala na rin ang gana kasi nga, ang dami na ng mga pogi na tumitira sa kanila eh. Ganon din sa lalaki na mataas rin yung body count. Pag mataas yung body count ng lalaki, ang gusto nun, basta sakto na yung tsura ng babae, yung treatment sa kanya, ang pinagkukumpara. Kasi ako ganun eh. Mas na-attract ako sa treatment sa akin. Mas gusto ko talaga yung nagsisimp yung babae. Pagka hindi ko na yun, less yung attraction ko. Mas doon ako na-attract. Sa akin yun sa personal opinion ko yun. Kasi puro normie naman ng halos lahat ng mga babae. Minsan nga sa mata ko, puro below eh. Sa totoo lang, puro below. Nakakakita ako ng Pinay dun sa trabaho ko. Tapos kahit nandyan pa lang ako sa Pilipinas, nakakakita ako ng mga Pinay. Tingin ko sa karamihan ng tao, below talaga, below average na talaga itsura eh. Hindi sa tumaas standards ko yun lang talaga yung paningin ko simula nung na black pill ako. Kasi parang na yun eh. Nung clueless ka pa sa black pill, hindi mo alam kung bakit attractive yung tao na yun, yung babae or lalaki na yun. Kasi, sabi, ba't itong tao na to unang tingin mo palang pangit? Itong taong na to unang tingin mo palang is pogi, may tsura. Kasi unang tingin pa lang sa tao, makikita mo na ang unang bubungad is yung muka. Yung face to width ratio. Ibig sabihin ng face to width ratio, yan yung harmony ng mukha mo. So, kung yung mukha mo, hamburger face, unattractive ka. Kung yung masyadong mahaba yung mukha mo, unattractive ka talaga. So, dapat talaga yung face to width ratio, yan talaga yung talaga eh. Kasi yan yung distribution ng kilay mo, mata, tapos sabay yung yung T, yung ganyan. Tapos sabay pagka malayong ganyan, malayong video na ganyan. 'Di ba yung ibang mga muka parang na sila, hamburger face. Tapos yung iba naman super haba. So parang hindi na talaga attractive pag ganun. Kaya usually yung mga attractive talaga nagugustuhan ng babae, kagaya na Richie Rivero, Kyle something, yung matangkad na nagustuhan ni Brillantes. Kung ano yung nagugustuhan ni Brillantes, yun yung attractive talaga sa in general. Kasi si Andrea Brillantes, mamamag niya si Catherine eh. Kasi si Catherine, hindi maganda yung harmony ng mukha niya. Yun yung common na Pilipino na nakikita ko. Si Andrea Brillantes, perfect talaga yung distribution ng harmony ng mukha niya. Kaso 5'2 lang ata si Brillantes, maliit lang siya. Kaya siya pinagpapalit dahil sa height niya eh. Si naman, Catherine, parang 5'3", ganun. Parang pareho lang din sila eh. Mga babae na maliliit lang din eh. Mga lalaki na artista, matatangkad. Pero mga babae, mga maliliit lang din yan. So kung ano yung nagustuhan ni Brillantes, yun yung ideal. Ideal na magugustuhan ng karamihang babae. Kasi si DJ, di ba? Gusto ni Andrea Brillantes, 19 million followers. Tapos si Richie Rivero, ang daming nagbabash. Jacob
Putros na, yung anak ni Ina Raimundo. So, hindi coincident yan. Na trip niya lang talaga yung ganun. Kung titingnan mo yung mga nagugustuhan niya, yung followers matataas. So, yun talaga yung ideal na ano. So, yan sinasabi ko, yung hypergamy na yan. 24/7 yan. Tsaka, ang pangontra lang sa hypergamy is, wala kang pake. Wala kang pake. Wala kang pake sa hypergamy niya. Basta, panatili mo lang presentable yung itsura mo. Malinis ka tingnan. Tapos, para, yun, respetado ka sa trabaho mo. Or, pag makikipag-deal ka sa business mo, respetuhin ka. Kasi kaya ako, ngayon nga, hindi na ako nakapagpagupit. Mahaba na siya. Dapat, kaso sa February pa akong papagupit kasi yung schedule ko. Sa libre lang ako nagpapagupit kasi hindi worth it magbayad dito. Dahil yung libre tsaka yung may bayad, pareho lang pangit gupit. So, parehong pangit gupit, di dun ka na sa libre. Sayang yung $30. So, yun yung napansin ko. So, wala na pala akong chance nun. Pera na lang talaga kung siya maghahabol. Kung siya yung kakausap sa akin. Kagaya na nangyari sa KFWB ko. Na talagang, kuwari magkasalubong kami sa kusina. Bigla akong tatanungin na, pwede ba ako sumama dyan sa ano? Tinanong niya nga kung ako lang mag-isa sa ano Sabi ko, sa kwarto lang ako. So, dahil may experience na yung babae na yon, may chance din siyang, alam mo na mauwi dito. May uwi siya dito. Pero, papakiramdaman ko pa. Kasi BF lang naman yun. Tapos, residente na pala siya dito. So, feeling ko magsisettle na sila dito. So, i-break niya yung boyfriend niya. Kasi nga, nasa Pinas yun So, pag long term na iniisip mo, hindi siya foreseeable na magkakatuluyan dahil ang choose ng family niya tsaka siya is dito. Yung boyfriend niya nasa Pinas, tapos kaedad niya pa. So, wag papakapante yung boyfriend niya. Dahil may chance na, pag wala ng choice yung babae na yon, wala na naliligaw sa kanya na Pinoy din, hanggat bata siya, hindi siya magsesettle sa mga foreigner. Kasi nandito na siya Walang sense na papatol ka sa foreigner kung nandito ka na sa West na bansa. Kaya usually ng mga Pilipino dito, wala akong nakikita na may boyfriend na puti. Kasi nandito na sila At gets mo yun? Gets mo yung hypergamy? Ang papatol lang ng mga Pilipino na nasa puti is nasa Pinas. Yung habol ay pera, tsaka yung komportable. Kasi mahirap buhay sa Pinas yan yung sinasabi ko na hypergamy. Sila, nandito na sila. Biruin mo siya, daig niya pa ako, naka-iPhone na siya. Lahat ng Pilipina dito, naka-iPhone. Kahit dun yung mga healthcare assistants lang sila, cleaner, kahit anong trabaho nila, naka-iPhone sila. Dahil nga, kaya nga nilang bumili ng kotse. Magkano ba kotse na second hand dito? 2,000 lang. Kahit ako kaya ko bumili. Sa 15 days. Kasi nagtatrabaho ako 4 days a week. So, papalo yung kita ko ng 2K plus. So, dun pa lang, sa 8 days na pinagtrabahoan ko, pwede na akong bumili ng kotse. Ganun dito ka komportable. Hindi kagaya sa Pinas, pagtatrabahoan mo ng taon, utang pa. Kaya yung mga Pilipino dito, hindi sila pumapatol ng puti. Dahil nandito na sila komportable buhay. Basta may trabaho ka lang, makakabili ka ng iPhone, makakabili ka ng kotse na second hand yung mga 10 years old na. Which is maganda pa naman dito. Automatic pa nga Minsan nga yung iba, pagka yung gagamit ng katarantaduhan ng kotse, iiwan lang nila yun dahil mura 1K lang nila nabili. O gagawa sila katarantaduhan, di iwan na nila yung kotse. Although nakarehistro sa kanila, matetrace pa rin sila. Pero, yun yung point na sinasabi ko. Walang point. So, magbo-boils down lang talaga yan sa
mamimili yung babae is base sa nangyayari sa kanya sa present. Kung yung mga nag-hit sa kanya, mga nakikilala niya, is yun yung pinaka-best option. Kaya, ito, dun lang talaga, pinaka-best na option lang talaga. Kasi, easy mode social media, ang daming nag-hit. Pero may drawback din yan kasi nga, wala na rin gana yung mga lalaki, kagaya ko, di ba? Hindi na rin ako nag-e-effort kasi alam ko na na kahit doon pa lang lahat naman ng lalaki na blackpill. Kahit na hindi nila alam tong impormasyon na to base sa looks. Pag social media app lang sila, dating apps, tapos dyan, sa trabaho nila, pansinin nyo yung mga babae, hindi na nakikipag-usap gaano sa lalaki sa trabaho. Kasi nga, meron na silang emotional tampon kada gabi. Nalaman ko yan sa KFW ko. Yung mga nakakamatch nila sa mga dating app. Yun na yung kausap nila. So, sa trabaho, either trip ka na niya talaga or for formality lang talaga. Yun lang yung chance mo pag lalaki ka, nakakausapin ka. Biruin mo ako, nilagay ko na yung sarili ko dun sa profession na puro babae. Ganon din kahirap. Kasi lahat sila na pouch na Biruin mo, 20 pa lang yun. O may boyfriend na, dineclare niya agad. O, ano pang ano. Yung mga katrabaho ko na kaedarang ko 30. O, lahat may asawa at anak. Pero yung iba, curious pa rin sa akin. Siguro gusto ko tikman or something na ano. Pero wala akong bala kasi hindi ko naman sila kalahi mahirap na patulang ko sila tapos yung isang gabing sarap na yun, which is hindi ako naniniwala sa kasi may kapalit yun pagka nakipag one night ka, considered kasi as yun, short term relationship. Hindi lang yun siya basta one night. Parang syempre pagka bigla siya natauhan, sabi niya, teka, pag feeling pa victim, pwede ka niyang kasuhan, ibaliktad niya yung yung nangyari. Kaya minsan hindi ako pumapatol din talaga yung pagka hindi ko kalahi tsaka hindi ko ka trip din gaano kasi nga lose-lose situation din talaga. Kaya hindi ako naniniwala rin dun sa mga yung pinipilahan yung mga chad kasi nga diba sinabi ko na yan kahit sa dating app pa yung mga chad is lima sila ine-entertain. Ganito yan KFW ko tinanong ko ilan ine-entertain mo? 3. Yung girlfriend ko currently bago niya ako nakilala 5 ine-entertain niya kasi sub 5 silang dalawa so so ganun yun. So sa 5 na yun kailangan pasado ka sa looks threshold. Malamang in-entertain ka kahit yung emotional tampon pogi pa rin yun. Hindi sila mag-emotional tampon ng pangit kasi walang kilig biruin mo walang kilig, usap-usap lang kasi ikaw ba, di ba pag nakikipag-usap ka sa tao may kahalong imagination na rin, ganun din sa babae. So pagka hindi ka nila nakamatch tapos medyo olat yung itsura mo, walang emotional tampon. So kahit yung mga pogi na nagyayabang na na pinipilahan, hindi kasi ako naniniwala doon na tangina mahirap yun, promise yung kasi may message yan back and forth. Tapos meron pang ghosting din yan. Kahit yung mga pogi nag-ghost din yan. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sa mga talagang pinipilahan yan. Tsaka, yung mga pogi, nag-i-stick sila ng FWB, short-term relationship na tuloy-tuloy. Kasi nga, yun nga, para maiwasan yung sakit. Kasi pagka maraming mahirap siya i-maintain, sayang sa oras. Para ma-maintain mo yung boy, 24 hours ka na sa bahay, magte-text ka lang. Magme-message ka. Tsaka, pag naging honest ka, diba, 6 pinagsabay mo. Hindi naman lahat yun. Lalo na sa mga Pilipino. Pilipino, mga swapang Ayaw nila nung may kahati sila Kasi nga, hypergamy. Gusto nila, sayo ka lang. Tsaka yung mo, yung pera mo. Yung pera mo, yung napoprovide mo sa kanila lang. Ganun mag-isip mga Pilipino. Kaya,
Hindi rin uubra yung mga, ano, multiple partners na ganyan. Hindi uubra yan. So, paano yun lang?